Matindi to, Saldico at Abalos nagpanik di nakaligtas sa pasabog ni VP Sara. Ebidensya nilabas na. Talagang mainit-init ngayon, no? Talagang naku. Ayan, syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At syempre itong video ito ay nagmula kay Pinoy News Updates. At wag na natin pagtagalin ito, itong mainitang balitaktakan na nangyayari ngayon. Sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinoy News Updates at bibigyan natin ng reaksyon ang nagbabagang balitang ito. Pasok! Saldi ko po, bumuelta kay BP Sara pero palpak po, no? Tinawag pong budol. Halo ko! Tinawag pong budol si BP Sara. Kaya lalo po siya nadidiin, no, sa pagsagot niya kay BP Sara. Alam naman ng tao na hindi po nagsisinungaling ang ating Vice President. Tapos sasabihin mo ng bubudol, hindi mo naman sinasagot yung mismong binibintang ni BP Sara. Pwede yun kung nasagot mo ng napabulaanan mo, no? Hindi mo naman napapabulaanan. Tapos sasabihin mong budol. Okay, pag-usapan din po natin si Abalos na nag-epal na naman. May dalawang pangyayari po. Nag-guest po siya kay Boss Toyo. Ay, napanood ko yan. Napahiya na naman si Abalos. Hindi sinasadya, nasiraan niya na naman ang ating Presidente Marcos, no? Dahil po dito sa ginagawa niya na na pag-epal para sa kanya sarili. Alam naman natin ginagawa ni Abalos, lahat ng sikat pinupuntahan. Lahat ng mga, ayan po, sikat na sikat po yan si Boss Toyo eh. Kaya wala na po silang magagawa kahit na anong salag nila. Mapapaniwala ni Saldico yung mga kapwa niya pero never po yung mga taong bayan. Sabi po ni Abalos, eto po, no, palagay ko ito yung epal talaga eh. Ang word lang naman dito ay yung tinatawag nating nahuli. Pinakita namin, nakatrap na siya, Apollo Kibuloy. Huli na siya, tsaka lang siya namilit na sumurrender. For us, huli na, sakote na, whatsoever about that. That is all about hard work. Yan po ang pahayag ni Secretary Ben-Hur Abalos. Alam niyo po, Secretary Ben-Hur Abalos, yun nga po yung pag-epal. Hanggang ngayon, ini-insist po ninyo na nahuli. Binago nyo lang ng konti. Lalo po kayo napapahamak eh. Sabi po ni Torion, pinangalawahan na po ni Governor Hubahib. Ang sabi po nila, negotiation po with ISAP. No? Nag-negotiate po yung kampo ni Pastor Apollo Kibuloy simula pa po nung August 30. Kumbaga, etong credits na to, no, sa ISAP is kiniklaim, no, ni Abalos na talagang nahuli si Pastor Kibuloy. Pero ang lumalabas talaga dito, ang suma total na nangyayari is hindi naman talaga siya sumuko. Yun naman talaga ang katunayan, no? Ewan ko nga ba. Kasi talaga syempre, dagdag puntos yun. Kita mo naman, nahuli namin si Pastor. May kasabihan nga dyan eh, di ba? Na kung talagang hindi talaga susuko si Pastor at talagang patuloy siyang magtatago, mahihirapan silang hanapin yan. Hindi talaga sa totoo lang. Kasi ilang linggo nilang hinanap yan. Kasi kung talagang alam nila yan, talagang may source sila, talagang mahuhuli talaga nila, madali lang mahuli. 'Di ba? Pero si Pastor talaga siguro is talagang tagong-tago talaga siya. No, talagang pagsuko lang talaga ang magpapalabas sa kanya noon. 'Di ba? Kaya nga maraming nagsasabi, naku, kung hindi sumuko yan hanggang ngayon, siguro nandoon pa rin sila, naghuhukay-hukay pa din. No? Yung sinasabi niyong kubkub na para lang po kasi under ni Abalos bilang DILG yung PNP. Hindi niya po under yung Army at yung ISAP. Hindi niya po under yun. No, under po yun ng DND. Para po siya magsabi na sila talaga yung may kinalaman, no? Sa kanila talaga, siya talaga yung pinuno na dahilan ng kaya nasa kote. Kaya nasa Campo Crame na to si Kibuloy. Kinakailangan po niya magkaroon ng credit. Kaya ayaw niya pong bitawan. Binago lang po nila. Ngayon inaamin na po nila na sumuko. Nung una kasi nadakip eh, 'di ba? Habang ayaw lang pong umamin. Ganun lang po 'yan, dalawa lang, you know. Una, ayaw niyang umamin na fake news siya. 'Di po ba? Ayaw niyang aminin na fake news siya, kaya pinangangatawanan niya. Ayaw niya sabihin, sorry po, hindi po pala nahuli, sumuko po pala. Tama 'yun. 'Di po ba? Masakit po 'yun. Oo, tama naman 'yun, no. Kaysa i-pretend mo na nahuli namin, 'di ba? Maraming salamat, nagpasalamat sa mga ganito, ganyan.
Ako talaga, no, ako paborito ko yung mga kabayo niyan ni DILG Abalos. Paborito ko mga kabayo nyo, sir. Talagang pag nagkakarera ako, talagang tinatayaan ko, hindi nawawala sa dibidendaso ko yun. Minamarkahan ko talaga yan. Pero dito talaga, medyo wrong move ka, sir. Diba? Sana sinasabi mo na lang yung totoo. Ngayon, kung nakapag-announce ka na nahuli, yung report sa'yo is nahuli, kasi wala ka naman dun eh. Diba? Sana kung nandudoon ka para nalaman mo. So, kung report sa'yo is nahuli, boss, nahuli na namin. Oh, pero nag-announce ka na sinabi mo nahuli na namin, pero talaga palang nabalitaan mo na sumuko, is, diba, hindi naman masama na tanggapin mo na nagkamali ka. Kasi ganyan nga, iisipin sa'yo ng mga tao, is, kumukuha to, parang credit grabber. Di pa parang ganun yung mangyayari. Yung iisipin sa kanya, na kailangan magkaroon siya ng credits, kailangan kasama ako dyan, kailangan may picture ako dyan. Diba? Pero ang importante doon, isumuko sa army si Pastor Kibuloy. Pero talagang yung paghihirap na ginawa ng mga no? Diba? Parang nauwi lang sa wala. Kasi syempre, ang hirap, 3 linggo tayong dito, naghirap tayo. Inabangan natin, naghukay tayo, kulang na lang makakita na tayo ng kayamanan dito. Tapos biglang mababalitaan mo, susuko lang pala. Di ba? Yun eh. Ikalawa, pag sumuko at hindi sumuko sa PNP, ibig sabihin, no? Sumuko pero hindi sa kanila, wala siyang ka-credit doon. Yung matagal nilang ginawa, ang tangi lang nilang nahita, ay makakasuhan sila ngayon ni dating President Duterte. Yun yung pagkakaiba no? Wala ka nang nahita sa ginawa nyo dyan, no? Wala ka nang nahita sa mga pinagsasabi mo, kiniklaim nyo na nariyan si Pastor Kibuloy, mahuhuli nyo na, no? Naglulubid-lubid. Madali lang naman po sabihin na, ay, sumuko po pala. Pasensya na po kayo at hindi po kami informed. Pinangangatawanan mo pa na kaya sumuko dahil nasukol na. No? Magkaiba po yun. Yan ha. Tapos parang dinugtungan niya, no? Parang hindi siya humingi ng ng diplomasya na, parang hindi siya humingi ng, sorry. Doon sa nabalita ko, no, kung na-fake news ko kayo, ganun. Na ito pala sumuko. Kaso nga lang, naglabas siya ng ganun na sumuko dahil nasukol. Parang no? Wala na siyang ligtas kaya sumuko na siya. Ang galing namin, no? Yung parang ganun yung lumalabas. Diba? Paano naman siya masusukol? Yung Davao lang na dyan lang kayo dyan sa may nakatutok lang kayo dyan sa KOJC. Hukay kayo ng hukay dyan. Di kayo magkaroon ng, di ba? Pwedeng magkaroon si Pastor Kibuloy ng oras na makapunta pa sa ibang lugar kung gugustuhin niya, di ba? Kasi doon lang kayo nakatutok sa isang lugar Di ba? Hindi nyo ba naisip yun? Pong pag-epal nito. Alam nyo naman to si Abalos Teka, yung French fries masarap Wow! Naka-French fries si Alam nyo naman si Abalos, lahat ng mga sikat, nagiges, giniges, nagpapapicture. Kaya nga may picture yan si Alice Go Oo, naka-selfie pa sila, no? Hindi niya na-realize sana na mas mapapasama siya ron sa pagpipicture niya kay Alice Go. Okay. Oo, napag-isipan sila dun Nag-guess siya kay Boss Toyo. Gusto niya kasing palabasin na siya bilang DILG. Ang kanyang pangunahing drug buster siya, di ba? Yan yung gusto niya bilang senador, siya yung makilala na bilang drug buster. Kaya sabi niya kay Boss Toyo, alam mo ba na ngayon linaw na ngayon 7 sa kada 10 krimen ay drug related. Pinagmamalaki niya kasi ang tuntungan niya yun. Tama. Ako pag naging senador ako, yan ang tututukan ko, yung problema sa droga. Nakalimutan niya siya DILG ngayon di ba? Yan yung gusto niyang yan yung gusto niyang iparating, pero nakakalimutan niya siyang DILG, siya po yung pangunahing tao ng gobyerno, sekretary, para kumontra sa droga, di ba? Yun, ang ibig sabihin niya napanood ko nga yung kay Boss Toyo, na 7 sa mga cases nga naman is drug-related talaga. No? Kaya sinabi ni Boss Toyo, nung ibig sabihin, parang ngayon talaga nagiging talamak. Diba? Kasi hindi mo naman masasabi yun kung alam mong hindi nagiging talamak ngayon Diba? Tapos bigla siyang kumambyo, hindi, nung dati pa yun. Diba? Nung dati raw yun. Kaya doon medyo nadulas siya ng konti.
Di syempre, mapapag-isip na naman sa kanya. Naku, ngayon pala, nagiging talamak na naman yung bisyo. Kasi nung panahon talaga ni FPRID talaga, yung mga drug-related case na yan, talagang nasosolve talaga lahat. No, nawala talaga, kitang-kita naman natin kung paano naging ligtas yung kalsada natin nung panahon ni Tatay Digong. Yun talaga yung tinuuna ng pansin. Kasi mahalaga rin yun, yung pagtutok sa ganun. Kasi nagkakaroon ng krimen, di ba? Kaya nagkakaroon ng krimen, yun ang unang-unang nagiging dahilan. Yung mga nagugumundon. Kasi kung ikaw, nasa matinong pag-iisip ka, hindi ka naman gagawa ng mga matitinding krimen nun. Hindi, totoo yan. Sa makatwid, gusto niyang palabasin na siya ay drug buster. Kaya lang, yung pagbibigay niya, sabi niya sa ngayon, 7 sa bawat 10 krimen ay drug related. Kaya si Boss Toyo bilang wala naman sa kanya dahil gusto niyang i-promote. In fairness, ipopromote niya kaya sa nag-guest di ba? Ipopromote niya si Benhur Abalos. Okay. Gusto niyang i-promote si Benhur Abalos. Kaya ang sabi niya, bumalik na po. Walang bumalik na po, diba? Bumalik na daw yung droga. Doon siya nagulantang. So bigla siyang kumambi. Hindi noon pa yan. Wala na, nataranta na. Kasi paano mo nga naman alam ng lahat ng tao na nung panahon ni Pangulong Duterte, solved na po yung droga natin. Tsaka kapag ikaw nagsalita ka, unang sinabi mo, yun ang pinaniniwalaan doon. Hindi, sa totoo lang, di ba? Kapag ikaw may pinapaamin, nadulas siya ng ganon, kung ano yung una mong narinig, yun ang totoo eh. Di ba? Tsaka halata naman kasi, di ba na parang kumambyo lang talaga. Yan ang hirap sa'yo, sir eh. Totoo naman talaga, oh. Di, baka nag-iisip lang si DILG Abalos na, lalaban yung kabayo ko next week. Baka yun ang nasa isip niya, nai-stress siya, kaya bigla niyang nasabi yung ganon. Parang nalilito siya. Di ba? Alam po ng lahat ng tao na wala na po tayong drug problem. Tapos ngayon, sasabihin mo na 7 sa kada 10 krimen ay drug-related. Pero kung tutuusin, napakaswerte ni DILG Abalos. Diba? Kasi yan din ang trabaho ng DILG, ang poksain din ng mga ganyang mga bisyo. Hindi na kasi katulad yan dati, nung hindi pa si FPRID ang nauupo nun na talagang talamak. Halos kulang na lang itinda sa grocery tsaka sa palengke yung bisyong yan. Diba? Kalat-kalat talaga. Pero nung naupo si FPRID, talagang ang tindi ng ibinawas niyan. Ang daming naglaylaw dyan, maraming natakot, nabawasan talaga yan. Hindi man naubos pero alam natin na nabawasan. So nung pagdating ng bagong administrasyon pagkatapos ng FPRID is hindi na ganun kadami. Hindi na ganun kainit siyang bisyong yan. Kasi dati, nababalita yan, kabilaan, kaliwaan eh. Ngayon, hindi na masyado. Diba? Kaya, kung tutuusin, yung trabaho nila ngayon is gumaan-gaan. Para, sige, yung mga natitira na lang dyan, ang sawatahin ninyo. Pero yung nangyayari nga, syempre, naisip na Boss Toyo, yung ibig sabihin, kumakalat na naman, dumadami na naman. Diba? Pero kung tutuusin, swerte talaga ng ngayon. Swerte talaga ni Abalos ngayon. Kasi hindi na ganun kadami. Siguro kung ganun kadami pa rin, katulad nung mga hindi pa naupo si FPRID noon, yung wala pang war on drugs noon, malamang ko sakit ng ulo ni Abalos niya. Hindi, di ba? Yan talaga ang numerong problema dati. Ang dami nang nagtangka, napuksain yan, pero walang nagwagi. Sa FPRID lang talaga ang nakabawas. So, pinasasama mo yung gobyerno na pinaglilingkuran. Yun yung problema nito ni Benhur Abalos, no? Dahil sa kagustuhang umepal, actually, napapasama niya yung kanyang amo. Yung si BBM napapasama dahil sa kanya. Okay, punta naman po tayo rito kay Saldico, no? Ayan! Alam naman natin na in-expose na po ni BP Sara. Actually, mainit dito. Kaya talagang, unti-unti na akong pagpapawisan. Mamaya po, gagala ko kayo ng konti dito sa beach. Okay. Wow! Sana ayon po oil. Kay BP Sara, dalawa po ang may control. No, dalawa po yung may control ng ng budget ng Pilipinas. Budget ng Pilipinas hindi po ng HOR Si Saldico at saka tong si Saldico at saka to si Martin Romualdez. Kaya nakilala na ng gusto si Saldico. Alam ko na nyo, no? Biglang pumutok yung pangalan ni Saldico, no? Bigla siya naging popular. Para siyang inendorso ni BP Sara. Yun, kung bakit gusto ni BP Sara na si Saldico yung mag-preside. Kasi siya yung chairman eh.
Gusto palang banatan, no? Meron pala ditong ano. How much? 1 peso. 30? 30. Very good. If I have cellphone, can I... Yung pala. Ang problema ko kasi dito, maliligo ako, may cellphone, di ba? Ngayon, meron pala nun. Meron palang susian. Ngayon ko lang nakita. Pa beach sana, ganyan din. Kaya idol ko si Sir Badong. 30. Tomorrow. Okay. Balik po tayo. Ang linaw na sinabi ni BP Sara, pinagbintangan. Hindi na po to simpleng parinig, no? Pinagbintangan niya, meron pong 5 billion, no? Na dinagdag sa budget ng DepEd mismo. Yung pong mga classroom. Dahil ayon kay BP Sara, hindi niya na kinakailangan corroborative dahil mismo yung budget mismo, yung na-approve na budget. No? Ilinaw po natin yan. Tapos babasahin po natin yung sagot ni Cook. Ang binibintang po sa kanila, may budget na yung DepEd, approve na, tapos pinakialaman nila, kaya nadagdagan po yung budget para po sa ano, nadagdagan yung budget para dito sa may classroom kasi ayaw magbigay ng SOP ni BP Sara. Kung ayaw niyang magbigay ng SOP, dagdagan natin ng budget at hindi na alam ni BP Sara kung saan napunta yung dinagdag na budget. Kasi ayaw ni VP Sara ng Korean eh. Magkano Korean? Hindi, talagang nawindang ako dun sa mga ni-reveal ni VP Sara noon. Grabe. 'Di ba? Parang inisip ko, ano ba 'yan kung totoo man ito? Grabe. Ano ito? Bombay, ang laki ng tubo. 'Di ba? Kasi syempre hindi naman pumapayag to na may Korean, parang gano'n yung pinapaparating ni VP Sara. Hindi niya pinapapayag na may Korean. Na magkano Korean? 'Di ba? Parang tubuan na lang natin, parang gano'n. Gano'n yung dating ni VP Sara doon sa sinasabi niya, grabe. Yung budget insertion, no? Yun po yung kabulsa-bulsa, no? Yun yung sinasabi ni VP Sara. Tapos na lahat, na-deliberate na lahat, sinagot niya na lahat. Yan yung tuntungan ni BP Sara. Bakit pa ako, no? O may part 3 na raw. Mamaya, papanoorin ko. Bakit pa ako sasalang dyan? Dalawa lang naman silang nasusunod ng budget. Oh. Ibig sabihin, tatanungin siya ng tatanungin. Huhubaran yung pagkatao niya, ipapahiya siya. Pagkatapos na na-deliberate, na okay yan sa committee, okay yan na, hanggang committee lang sila eh. Pero naroon pa rin po si BP Sara nung sinalang po sa plenary, naroon pa rin, no? Okay. So, sa madaling salita, pinatunayan po ni BP Sara, walang silbi tong mga budget hearing, no? Ang budget hearing na to ay palabas lang. Pero actually, yung hindi nakikita, doon po nagaganap yung insertion, yung tapos na. Budget hearing kasi live eh. Nakikita nyo kung paano sinusuri eh. Pagkatapos nung naka-live, yung sila-sila na lang. Yun dapat yung bycam na yan, yung bycam na hindi nila live, doon pala nagaganap yung mga budget insertion na yan. I-live nyo rin, di ba? Dapat nila-live nyo rin yung mga bycam na yan. Para sa ganun talagang malinaw na malinaw sa mga tao ang lahat. Okay, ikalawa. Hindi, pasagutin na po natin. Ayun lang po merong mga numerong binigay si VP Sara, hindi nyo pwedeng sagutin niya ng kwentuhan lang. Ito po, hindi, tsaka delikado si VP Sara talaga doon. Kung sakaling nagtuloy-tuloy pa siya, kung meron talagang ganung nangyayari. 'Di ba? Kasi ang naka-front dyan siya eh. Siya ang naka-front dyan. Ngayon, kung may mga lalabas na ganong budget, ganon kalalaki, tapos ganito lang yung napapagawa mo, malaking question yun. Siyempre, kung ano lang yung budget na kay VP Sara nun, yun lang talaga ang gagastusin niya. So, kung meron talagang may mga patubo na nangyayaring ganon, siyempre, hahanapin yun. Hindi pwedeng hindi hanapin yun. Na malalaman mo na, bakit ganito lang yung mga classroom na pinagawa mo? No? Hindi naman pwedeng sabihin ni VP Sara no na yan lang nagawa ko sa 17 million para mga ganun. Halimbawa lang yun, no? Syempre, kung gano'n naman kalaking halaga, siguro nakapagpatayo ko na ng mga eskwelahan, no? Parang siya yung naka-front doon. Pangalan niya talaga ang pwedeng masira doon. Pangalan niya makakaladkad, siya yung maiipit, lahat-lahat. 'Di ba? Tapos kung ano-ano na nga yung bato sa kanya, madadagdagan pa. Kaya talaga sinabi niya na rin siguro kung ano talaga yung nangyayari at kung ano talaga yung budget na hinahawakan niya. Yung pinampapagawa ng classroom sa DepEd.
para malaman. Kasi kung may malaking halaga na nai-involve doon sa pagpapagawa ng mga ganto ganyan, yung mga kailangan ni VP Sara, pero hindi niya naman nakukuha, ipit siya. Kaya talaga ito, nagsalita na siya. Yung sagot ni congressman ko, hindi po totoo yun. Kung nagagawa po niya yun sa Davao, sa confidential fund. Tignan nyo, ang layo ng sagot ha. Ito po ang sinabi ni VP Sara. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Saldico at Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Yan po yung sinabi ni VP Sara. Tignan nyo po kung paano sumagot to si Saldico. Hindi po totoo yan. Yung kung nagagawa niya po yan sa Davao, sa confidential fund na lustayin in 11 days, ang 2.98 billion, 2.9 billion, tignan nyo. 125 lang po yun, no? Naging 2.9 billion na po. Mambubudol talaga to. Para lumaki, no? Gara. 125 naging billion na. Grabe, sir, Ayan. 125 lang po yung binibintang. Sa'yo naman, 2.9 billion na kagad. Kayang-kaya niya rin gawin kapag siya ang nakaupo. Ang kanyang mga pananakot sa aming kongresista, hindi na po ito dapat palagpasin. May banta na, no, si congressman ko. Ano po ba yung pananakot na sinasabi? Pananakot po ba na i-expose? Alam ko hindi nanakot si VP Sara no? Sumasagot lang siya Dati hindi sila sinasagot, ngayon nananakot na. Baka ikaw lang ang natatakot. Para sa akin kasi hindi naman nananakot si VP Sara Mas maganda yung suma total sa mga ganyang nangyayari, no? Mas maganda is pinapaliwanag na lang sana. Siyempre, unang-una, kung ikaw ay maparatangan ng ganyan, no? Na gano'n, yung sinabi ni VP Sara na ganyan, malaking pasabog talaga yun. Maaari talagang masira ang pangalan mo ron. Kung alam mong nasisira yung pangalan mo at alam mong hindi totoo yan, gawa-gawa niya lang yan, hindi pa pwedeng ganun lang sabihin mo Kailangan talaga is ipaliwanag mo lahat ng mga sinabi niya laban sa'yo. Ganun yun. Ipaliwanag mo yun. Ipaintindi mo kung ano talaga yun. At mas maganda, meron kang pruwebang maipapakita. Diba sa taong bayan? Yun ang pinakamatinding ebidensya Yung magpapatunay sa'yo na ikaw ay inosente. Na ipakita mo sa mga tao na inosente ako, eto may resibo akong dala-dala. Diba? Kasi kung makikipagsagutan lang kay VP Sara, ganto, kasuhan siya, ganyan, wala Lalong lalabas na, siguro talagang ganto, ganyan. Hindi mawawala sa isip yan ng karamihan. 'Di ba? Kaya kung iiwas doon, kung hindi mo sasagutin, iiwas ka lang ng iiwas, tapos parang nire-reverse mo lang, ibinabalik kay VP Sara, na ganto, babalikan kita, ganto, ganyan, para kang nagbabanta, ganto, ganyan, o manda ka sa akin, walang mangyayari. Ganun pa rin ang magiging tingin ng mga tao kasi hindi mo pinapaliwanag yung side mo Kailangan ipaliwanag mo yung side mo. Yun ang importante doon. In-expose ka lang nakontrolado mo yung budget Hindi mo nga alam yung sagot. Una, sinasabi ni VP Sara, kayong dalawa ni Martin, ang sagot niya, budol sabi niya, hindi totoo yan, gawa-gawa niya lang yan sa Davao. Kung nagagawa niya sa Davao, nagastusin ng 11 days, ang gulo na, no? Naghalo-halo na yung utak, no? Nalustayin in 11 days in 2.99 billion. Una, halo-halo na po. Parang ang gulo na no? Parang 2.9 billion. Pareho sila ni DILG. Layo nila kausap. Yung sinasabi ni Saldico, kung nagagawa niya siya sa Davao na gastusin ng 11 days, alam ko 11 days, 125 okay, 125. Ikalawa. Pananakot daw sa kongresista yung ginagawa niya. Nanood po tayo lahat Di po ba? Nanood tayo lahat ng hearing. Meron po bang pananakot si VP Sarang ginawa? Ang ayos-ayos nga ng salita niya. Paano po tinakot si Saldi? No, hindi po pananakot to. Wala naman siyang bantang sinasabi yung kayo ang may kasalanan, yun ang mga pananakot. Humanda kayo, bubuelta ko kayo. Kumbaga yung tinatanong sa kanya, nung nag-i-interview sa kanya, sinasagot niya lang. Pero yung sagot niya, in a proper way. Wala siyang pag-aangas na sinasabi talaga. Pinanood ko yun part 1, part 2, part 3. Wala ko nakikitang pag-aangas na sinasabi ni VP Sara doon. Pambabanta, wala talaga. Hindi mo masasabing pananakot. At saka nakikita ko sa mga sinasabi niya talaga is, dire-diretso.
Dire-diretso yung sinasabi niya. 'Di ba? Alam niyo na yung ibig kong sabihin na dire-diretso. Hindi parang scripted yung sinasabi niya kasi naglalabas pa siya ng mga resibo. Yun ang matindi ron eh. Kaya talaga kung gusto nyong i-counter yun, yung nilabas ni VP Sara, yung pasabog niyang yun, is maglabas din kayo sa inyo. Patunayan nyo sa sarili nyo kung talagang malinis, walang problema, patunayan. Ganun lang naman eh. 'Di ba? Kung gusto nyong i-counter, kasi kung i-counter nyo sa ganyan, parang kayo yung nagbabanta, hindi siya. Oo, parang ganun. Mababaliktad talaga yan. Tapos ikatlo niyang punto, hindi na ito dapat palagpasin. So, siya po yung nagbabanta na hindi niya dapat palagpasin. Yung pananakot daw sa kanya. Pananakot na pala yung sinabi lang. Yung sinabi lang po ni BP Sara na siya yung may control ng budget, sila ni Martin. Pananakot pala yun. Sagutin mo kung hindi totoo, totoo. Ayon, natating natunghayan ng video na nagmula kay Pinoy News Updates at syempre natunghayan din natin ang boses na yon na nagmula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.